Nanay, kapag nakaayos na ako sa Nanor, hahanapin kita. At iyakin. Pasensya na. Ano ang gusto mo? Tigilan mo ang pagliligaw dito? Nandito ako para sa trabahong security guard. Ikaw? Sa payat mong katawan, huwag ka nang mag-abala. May nakita na akong mga bata na mas matipuno sa'yo. Umalis ka. Hindi ka man lang kwalipikado sa interview. Naghahalusinate yata ako. Kailan pa niya nakuha ang baton ko? Ano? So, kwalipikado na ba ako sa interview ngayon? Oo. Kumukuha kami ng personal na bodyguard ni Miss Gould. Trabaho ito na 24,007. Pangarap na trabaho para sa bawat guwardiya sa kumpanya. Lahat sila nandito para sa interview. Pero para sa isang tulad ko, na walang tunay na talento, ang kaya ko lang ay magbantay ng gate. Tayo na! Imposible. Ganoon karaming tao? Oo naman. Si Miss Gould ay napakaganda. Ang klase ng kagandahan na nagpapahinto sa mga tao sa, umalis kayo. Halagang maganda siya. Tigilan ang pagtitig. Umalis kayo. Tigilan ang pagtitig. Umalis ka. Ano? Ang Ironblood Clan? MS Gould. Nagkita ulit tayo. Ray Hood? Bakit ka nandito? MS Gould, alam mo na ang sagot. Ang gusto namin ay lagi ng iyon. Hanggat ipinasa mo ito ng masunurin. Sisiguraduhin naming walang mangyayari sa'yo. Kung hindi, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Mr. Hood, mag-usap na lang tayo. Hindi na kailangang mainit ang ulo. Sino ka ba talaga? Umalis ka. Huwag mo akong papatamaan sa'yo. Huwag mo na isipin. Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Sige. Dahil ayaw mong ibigay, sasama ka sa amin sa Iron Blood Clan. Mga lalaki. Dalhin ninyo siya. Tigil! Tigil! Hoy, makinig ka sa akin. Ayaw mong guluhin ang Iron Blood Clan. Mas mabuti pang umalis ka na. Papatayin ka niya. Siya? Parang ganon. Sino ka ba? Lumayas ka. Hindi siya gumagalaw. Tapos ka na? Ako naman ngayon. Huwag ka lang dyan nakatayo. Bugbugin niyo siya. Kunin niyo siya. Mga walang kwentang basura kayo, Punk. Asikasuhin mo ang sarili mong gawain. Ito ay aking gawain na ngayon. Gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan? Lumapit ka sa kin. Ingat. Siya lahat yon. Inosente ako. Sinadya niya yon. Kapag tapos na to, haharapin kita. Oy? Hindi mo kailangang lumuhod sa harap ko. Tayo ka. Pwedeng laktawan ang mga formalidad. Hoy, Hindi pwede. Ikaw ba ay talagang nanliligaw sa kin? Tayo ka na lang. Ang yabang ng batang to, malinaw na hindi siya dapat maliitin. MS Gould, papakawalan kita ngayon.
Hindi ka na suswertehin ulit, tara na. Pumunta ka rito at tulungan mo ako. Oy, ano pangalan mo? Fred York. Dito ka, para sa trabaho ng security guard? Sia, simula ngayon, ikaw na ang personal kong bodyguard. Miss Gould, hindi pa nga nagsisimula ang panayam, at hindi pa siya pumasa sa pagsusuri. Paano siya? Desisyon na yon. Sigurado na yan. Kahanga-hanga. Nagawa mong takutin si Ray Hood. Puro ka sorpresa. Fred, simula ngayon, kasama kita. Sige, sasamahan na kita mula ngayon. Fred, ikaw talagang pumatok ngayon. Nakita mo ba ang ekspresyon ni Gary Judd? Siya yung nagtulak sa iyo. Siya ang head of security. Gusto niyang italaga ang kapatid niya bilang bodyguard ni Miss Gould. Pero sumulpot ka at kinuha ang trabaho. Mag-ingat ka sa kanya. Kilala siyang may sama ng loob. Baka gawin niyang mahirap ang mga bagay para sa iyo mamaya. Nasa opisina tayo, hindi sa palengke. Kung gusto mong mag-usap, sa bahay nyo gawin. Napansin ko, Mr. Judd. Fred York, talaga namang may kaya ka. Salamat. Masyado kang mabait. Medyo mas malakas lang ako sa mga talunan na iyan. Sinwerte ka lang. Huwag kang magyabang masyado. Simula nung sumali ka sa Scarlet Corp, susunod ka sa sasabihin ko mula ngayon. Umasta ka ng maayos at sumunod sa linya. Naiintindihan mo ba? Okay, Mr. Judd. Hinahanap ka ni Miss Gould. Gusto ka niya sa opisina niya. Bastos, paano mo inagaw ang pwesto ko at sinira ang mga plano ko? Pagsisisihan mo ang pagsali mo sa Scarlet Corp. Scarlett, kailan ka babalik? Si Dave Quinn mula sa Iron Blood Clan dumating dala ang mga regalo sa kasal. Nagpaplano si Lolo ng kasal mo. Hindi nila makuha ang VID, kaya sinusubukan nilang kontrolin ang Scarlet Corp sa pamamagitan ng kasal. Hindi ko ito papayagan. Hindi ko hahayaan ang Iron Blood Clan na makuha ang VID. Sabihin mo kay Lolo may nobyo na ako. Isasama ko siya sa bahay, mamayang gabi. At walang paraan na magpapakasal ako sa pamilya Quinn. Scarlett, kailan ka nagka-boyfriend? Bakit hindi ko alam? Ngayon lang? Fred, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Yakapin mo ako. Tumigil ka sa pagsasalita. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Emergency lang yun kanina. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Iniligtas mo na naman ang buhay ko. Narito ang kontrata mo sa trabaho. Sige, pirmahan mo. Pinirmahan mo nang hindi man lang binabasa? Nagtitiwala ako sa'yo. Ang gandang babae tulad niya ay hindi manloloko sa akin. Umuwi ka sa akin ngayong gabi. C. Scarlett, bumalik ka na. Scarlett, bumalik ka na. Pwedeng pag-usapan natin ang wedding plans natin. Hindi kita papakasalan. May boyfriend ako.
Fred, hawakan mo ko. Ano? Kailan pa naging boyfriend ang bodyguard? Amo mo ako? Nakasaad sa kontrata mo na kailangan mo akong sundin. Hawakan mo ako. Sus Mariosep, ang mga magagandang babae talaga ay problema. Sige, ikaw ang boss. Walang lalaking ganito humawak sa kanyang babae. Kamay sa bewang ko. Mr. Queen, ito ang security guard na nakatama sa akin. Security guard? Scarlett? Pinagpapalit mo ako sa isang security guard? Scarlett, ito pala ang boyfriend mo? Pinagdaanan mo lahat yon para lang mag-uwi ng isang guard? Sinusubukan mo ba akong patayin? Palabasin mo siya ngayon din? Lolo, siya ang gusto ko. Punk, sinaktan mo mga tauhan ko at ngayon, hinahabol mo ang babae ko? May gusto ka bang mamatay? Ben, turuan mo siya ng leksyon. Asikasuhin ko, Mr. Quinn. Dave Quinn, wala kang karapatang gumawa ng gulo dito. Scarlett Gould, sa tingin mo ba kaya ng pamilya mo hamunin ang Iron Blood Clan? Kaya kitang patayin kahit kailan. Kung susundin mo ako at pakakasalan mo ako, aayusin ko ang pamilya mo. Pero kung tatanggihan mo ako, Huwag kang maglakas loob. Hawakan siya. bakit ka nagtataas ng boses sa akin? Talagang hindi mo alam ang lugar mo. Si Ben ang nangungunang operatiba ng Tigra Force. Umalis ka kung mahalaga ang buhay mo. Ano? Hindi ba? Ben, kunin mo siya! Pakawalan mo ako. Tama na. Scarlett, humingi ka ng tawad kay Dave. Pamilya tayo. Bakit mo kailangang itulak ito ng ganito kalayo? Dave, pakiusap, alang-alang sa akin. Huwag mong sisihin si Scarlett. Sinisira ko siya mula noong bata pa siya. Bakit nandito ka pa? Umalis ka. Lumabas ka. Umalis ka. Kaya niya patayin ka sa isang suntok. Bakit nandito ka pa? Tigilan mo na ang paghila kay Scarlett at ng pamilya ko dito. Scarlett, alam ko hindi ka magpapakasal sa kahit sino. Ngunit ngayon, nasa panganib ang pamilya natin. At least ang Iron Blood Clan ay mapoprotektahan ka. Makinig ka sa akin ngayon lang, okay? Lolo, kaya kong pamahalaan ng Scarlet Corp ng mag-isa. Si Fred ay... Agada. Kaya niya rin. Nababaliw ka ba? Guwardiya lang siya? Sapat ba ang lakas niya para harapin ang Iron Blood Clan? Bukod dito, alam mo ba kung gaano kalakas ang isang operatiba ng Tigra Force? Papatayin mo siya. Naging ignorante ako. Kahit ang isang taong kagaya ni Fred ay tao lamang, hindi niya kayang harapin ang Iron Blood Clan ng mag-isa. Dave, papakasalan kita, ngunit wala kang autoridad sa Scarlet Corp. Gayon din, siya ay aalis ng ligtas. Umalis siya nang hindi nasaktan. Scarlett, pwede ka namang pumayag na simula pa lang, hindi na sana umabot sa ganito. Sa huli, kailangan mo pa rin akong pakasalan. Maaari nating itabi iyan sa ngayon. Pero kailangan niyang humingi ng tawad sa akin. Baka pagbigyan ko siya. Kung kaya mo nga iyan, Fred, humingi ka ng tawad ngayon? Tama na. Ang hirap mong kausap. Gusto mo bang mamatay? Nagmamayabang ka pa rin ngayon. Scarlett, naloko ka ng mga salita niya. isa lang siyang miyembro ng Tigra Force. Operatiba. Paano ka nangahas? Ano? Isang suntok mo lang siya natumba. Kaya ang top operative ng Tigra Force. Hindi naman pala ganun kagaling, ha? Imposible iyon. Si Ben ay isang malakas na manlalaban. Gusto mo pa, Mr. Quinn?
Halika dito. Ikaw ay, nakipag-away ka sa maling tao. Hintayin mo. Pupuntahan kita. Teka lang. Huwag ka lang tumayo diyan. Kunin niyo lahat. Oo, Mr. Queen. Bilasin mo. Mga talunan, Ang gulo. Sako na ito. Lolo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero hindi ako sigurado tungkol sa mga lalaking iyon. Fred, sino ka ba talaga? oo. Paano ka naging ganito kalakas? Isang galaw mo lang, napabagsak mo ang operatibang iyon. Tanging isang Grandmaster lang ang may ganitong kapangyarihan. Pero, wala ka sa listahan ng mga Grandmaster. Siyempre wala ako sa ilang maliit na listahan dahil ako'y Kalimutan mo na. Sa tingin ko, sinuwerte ka lang. Pero paalalahanan kita. Hindi ibig sabihin yan ay pakakasalan ka ni Scarlett. May iba siyang gusto. Guard ka lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano. May iba siyang gusto. Guard ka lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Oy, okay ka lang? Nahiwalay ako sa yaya ko. Natatakot ako baka may masasamang tao. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Kung may masamang dumating, ipagtatanggol kita. Maraming salamat. Pareho ang kwintas mo sa akin, ibinigay sa akin ng nanay ko. Talaga? Galing din sa nanay ko? Kunin mo itong minatamis na prutas. Magkaibigan tayo. Akin ito. Ibalik mo ang minatamis ko. Masarap ba? Subukan mo. Diyos ko. Nahanap na kita. Uwi na tayo. Sugar Stick, ikaw ang pinaka-okay. Gusto ko ulit makipaglaro sa'yo. Magkita tayo ulit dito bukas, sige? Sige. Pangako sa Pinky. Pangako sa Pinky na magkikita tayo ulit bukas. Tara na. ang sakto naman. May gusto rin ako. Pasensya na sa nangyari ngayon. Emergency kasi. Pangako, hindi na mauulit. Miss Gould, sana panindigan mo ang sinabi mo. Ang yabang mo naman para sa isang guard. Si Scarlett ang CEO ng Scarlet Corp. Dapat kang maparangalan. Na hinihiling niya ito sa iyo, Ruth. Pero totoo naman. Masamang balita, MS Scarlett, si Mr. Gould Sr. ay inaatake muli. Lolo, okay ka lang ba? Anong problema? Ruth, tawagan mo agad ang doktor. Hindi na kailangan. Ayos lang. Wala nang magagawa ang mga doktor. Scarlett, Ruth, hindi ako takot mamatay. Nag-aalala ako na baka kayo ay samantalahin. Scarlett, nawalan ka ng mga magulang noong bata ka. Kinailangan mong lumaki ng biglaan. Kailangan mong pamahalaan ang kumpanya, alagaan si Ruth, at alalahanin pa ako. Tiyak nahirapan ka. Lolo, ayos lang ako. Magiging maayos ka rin. Magtiwala ka sa akin. Magiging maayos ka. Lolo, huwag mo kaming iwan. Kung mawawala ka, wala na kaming matitira. Lolo, Dumating na ang oras ko. Dapat nang umalis. Huwag! Ruth, pupunta tayo sa ospital. Wala nang oras. Ano bang pinagsasabi mo? Nang hihina na ang katawan niya. Kahit makarating tayo sa ospital, walang makapagliligtas sa kanya. sinusumpa mo ba ang lolo ko? Umalis ka. Layas. Ang iba ay hindi siya magagamot. Pero kaya ko.
Ano? Talaga? Tigilan mo na ang kalokohan. Guard ka lang. Ngayon, marunong ka nang magpagaling ng tao. Tigilan mo na ang pagyayabang. Kung maghihintay pa tayo, mahuhuli na para sa lolo mo. Alam kong magaling ka, pero ang pagpapagaling ng tao ay hindi biro. Tulungan mo akong isakay ang lolo ko sa kotse. Lolo, ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital ngayon. Gawin mo ang sinasabi ko kung gusto mong mabuhay siya. Dahil nasa gamot ka, malamang mayroon kang mga karayom. Dalhin mo sa akin. Gagamitin mo sa lolo ko. Baliw ka ba? Alam mo ang kalagayan niya. Hindi natin kayang. Mag-antay pa. Ruth, kunin mo sa kanya ang mga karayom. Scarlett? Guard lang siya. Wala namang paraan. Gawin mo. Kung may mangyari sa lolo ko, babayaran mo iyan. Sige, kung hindi ko siya mailigtas, babayaran ko ng buhay ko. Scarlett. Pero, Natukoy ko na. 4 meridians na may problema. Ayan, Fred, tigilan mo ang paglalaro. Maaari mo bang pagalingin ang lolo ko o hindi? Ruth, tumahimik ka. bumalik. Iyon na. Bakit hindi pagising si lolo? Manloloko ka lang. Tingnan mo siya. 3, 2, 1. Gising na si Lolo. Lolo, gising ka na. Stable siya sa ngayon. Iiwan ko kayo para mag-usap. Fred, hindi ko alam na may kasanayan ka sa medisina. Konting-onti lang. Kung hindi dahil sa iyo, baka nasa malaking problema tayo. Ganoon din ang lolo ko. Salamat. Walang anuman. Pero, sino ka ba talaga? Bakit ka nagtatrabaho bilang security guard? Ano ang gusto mo? Ito ba ang pagtrato mo sa tagapagligtas mo? Hinahabol mo ang bagay na iyon. Tama ba ako? Ano iyon? Anong ginagawa mo? Gago, anong balak mong gawin kay Scarlett? Kung may masama kang balak sa kanya, pababayarin kita. Ang lakas ng loob niya. Wala naman akong ginawa. Yung kwintas. Baka naninilip lang ako. Tigilan mo yung kalokohan. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Mga pervert, gusto lang ninyo ang itsura ng kapatid ko. Umalis ka o bugbugin kita. Lumayo ka sa kanya. Sige, lalayo ako sa kanya. Scarlett, si Fred ay isang pervert. Kanina nang himatayin ka, sinubukan kang hubarin. Oy, Miss Ruth, hindi mo pwedeng sabihin yan. Tigilan mo ang maling paratang. Hindi ko siya hinubaran. Sinubukan mo siyang hubaran. Sumusumpa ako, wala akong kahit katiting na interes sa kanya. Kung may interes man ako, sa kakayahan ko, sa tingin mo ba hihintayin ko pa hanggang ngayon? Ruth, si Fred ay isang taong may integridad. Hindi siya sasamantala. At tama siya. Ang isang taong kasing galing niya ay madaling makuha ang gusto niya. Kaya bakit ka? Isang security guard sa Scarlet Corp? Eksakto. Ang galing-galing mo, bakit ka nagtatrabaho bilang guard? Scarlett, para sa'yo talaga siya nandito. Gusto ka niya? Ang babaeng ito ay isang hopeless romantic.
Nandito ako sa Nanor para maghanap ng kaibigan. Hindi ako banta sa Scarlet Corp at wala akong interes sa kapatid mo. Ruth, tama na. Sino ang hinahanap mo? Baka makatulong ako. Excuse me. May tawag ako. Kung hindi mo gusto si Scarlett, bakit ka nanganganib para sa kanya? Ikaw na maldita. Nagiging maginoo lang ako. Huwag mo akong lokohin. Sapat na ang napanood kong drama para malaman kung paano ito mangyayari. Hindi nagiging bayani ang mga lalaki kung hindi nila gusto ang babae. Kung hindi mo gusto si Scarlett, hayaan kitang asarin ako. Sige, kung interesado ako kay Scarlett, pwede mo akong asarin, Tandaan mo ang sinabi mo. pero yun ay hindi mangyayari. Sigilan mo. Huwag kang magsabi ng ganyan. Babawiin mo ang mga salita mo. Nag-aantay lang ako ng araw na maaari kitang asarin. Ano? May problema ang kumpanya. Pupunta ako doon. Ako na ang magdadrive. Ako na. Fred, hayaan mo si Ruth ang magmaneho. Racing driver siya. Apurahan ito. Kailangan nating makarating sa loob ng 20 minuto. Magaling ka sa away, pero mas magaling akong magmaneho. Sumakay ka. 10 minuto lang kailangan ko. 40 minuto ang biyahe. Ang 20 minuto sobra na. Sumakay ka. Dapa. Natapos niya talaga sa 10 minuto. Ikaw. Scarlett, racing driver ba siya? Fred, anong iba mo pang sikreto sa akin? Kumusta? Mr. York, nandito ako sa Nanor. Kailan kita makikita? Miss na kita. Bakit ka nandito sa Nanor? May trabaho ako, mag-alis ako ng isang tao, mabilis ko lang siyang tatapusin, tapos hahanapin kita. Mr. King, tapos ka ba? Ang tagal na ng hintay ko. Darating na ako. Ang iyakin. Miss Gould, dinala ni Mr. Quinn ang mga tauhan niya. Para sirain ang kumpanya, kung hindi natin ibibigay si Fred, sisirain niya ang lugar. Brat, malapit na ang wakas mo. Papasok na ako. Sira na tayo. Nandito na ang angkan ng Lone Blood. Hinahabol ka nila. Isinama pa ni Dave Quinn si Victor Kane, isang alamat na Grandmaster. Malakas siyang manlaban. Fred, baka dapat tumakas ka. Anong sinabi mo? Victor? Victor Kane. Ang alamat na Grandmaster? Oo, Miss Scarlett. Malaking problema ang idinulot ni Fred sa kumpanya. Putulin na natin ang ugnayan sa kanya at ibigay siya sa angkan ng Lone Blood. Kung hindi, sira ang kumpanya. Scarlett, anong gagawin natin? Mabangis yung lalaki. Nagalit lang si Dave kay Fred dahil tinutulungan niya tayo. Hindi natin siya pwedeng isuko. Ah? Fred, kailangan mong umalis ngayon. Susunduin ka ng private jet ko. Pinadala pala ni Dave ang alaga ko para humarap sa akin. Nakakatawa yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Fred, hindi ito oras para sa katapatan. Tumakbo ka na lang. Tama. 5 Grandmaster lang ang mayroon. Si Lord Arcana at Lord Mysteria lang ang makakatalo sa kanila. Narinig ko na ang mentor ni Victor Kane ay ang Primordial Lord. Madali kanyang madurog. Dapat kang umalis. Magtatakas? Huli na. Victor, gusto kita. Durugin siya. Impyerno ka. Hindi ba yan ang mentor ko? Ano? Mentor mo? Mentor mo siya. Ikaw ba ang kanyang mentor? Ang mentor ni Victor Kane ay ang Primordial Lord, RS. Hindi. Mali ang tao niya. Mukha akong pangkaraniwan lang. Talaga? Si Fred ay mukhang modelo. Alam ba niya ang ibig sabihin ng average?
Alam ko na. Bakit ang Primordial Lord magtatrabaho bilang isang security guard lang? Ano? Fred, anong problema sa mata mo? Nagkapasok ng buhangin sa mata ko. Hipan mo. Tigilan mo ang kalokohan. Fred York, dito na ang wakas mo. Mr. Kane, kunin mo siya! Paano mo nagawang walang respeto sa mentor ko? Babayaran mo ito. Ingat. Dave Quinn, ito ay sa pagitan natin. Iwanan mo si Fred dito. Sa akin ka na lang lumaban. Scarlett, ipagsapalaran mo ang buhay mo para sa talunan na ito. Dave, walang sala si Fred. Sa akin ka na lang lumaban. Dahil igiit mo ang pumanig sa security guard na iyon, huwag mo akong sisihin kung walang awa akong kumilos. Mr. Kane, kunin mo sila. Ligpitin ang lugar na ito. Walang iwanang buhay. Lubusin niyo itong lugar. Walang iiwang buhay. G. Queen, sandali lang. Ang mga Queen at Gold ay matagal nang magkaibigan. Pag-usapan na lang natin ito. Si Fred York ang dahilan ng lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa atin. Handa naming ibigay siya sa angkan ng Iron Blood. Gawin mo kung ano ang gusto mo sa kanya. Pakiusap, huwag kang magalit. Gin, Scarlett, bilisan mo at ibigay na siya ngayon. Talagang hindi. Si Fred ay bahagi ng Scarlet Corp. Siya ang aking empleyado. Hindi ko siya iiwan. Gin, Scarlett, hindi mo ba pinapahalagahan ang buhay ng ibang empleyado? Ibigay mo sa kanila si Fred at mawawala ang gulo na ito. Maliit na sakripisyo iyon. Tama yan. Sinusuportahan namin ang pagbibigay kay Fred. Kung hindi niya ginamit si Ray Hood, hindi ito mangyayari. Ang pagsuko sa kanya ang pinakamahusay na paraan upang matapos ito. Ibigay na siya! Gin, Scarlett. Dapat kang sumama sa karamihan. Fred York, handa ka nang mamatay. Kapag wala ka na, mailalagay ko ang aking mga tauhan sa tabi ni Scarlet Gold. Pagkatapos noon, ako na ang magdidikta. Fred, sumuko ka na. Huwag mo kaming ibagsak. Oo, GNG. Scarlett, ibigay na siya ngayon. Tumahimik kayong lahat. Wala kayong karapatang utusan ang aking kapatid. Kung hindi dahil kay Fred, suntukin sana kayo hanggang maging basag ng angka ng Iron Blood. Siya lang ang dahilan kung bakit narito pa kayo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. G. Kane, kunin mo siya. Victor, gawin mo. Victor, ang kapal ng mukha niyang tawagin si Mr. Kane na Victor. Gusto niyang mamatay. Mr. Kane, mali ba ang tinamaan mo? Sinasaktan kita, walang pagkakamali. Victor Kane, nababaliw ka na ba? Gumastos ako ng 10 milyon para kunin ka at sinaktan mo ako. Pasensya na. Ang sinasaktan ko lang ay mga pangit. Sayang at pangit ka. Lumayas ka. Gusto mo ng isa pang palo? Hindi ba si Fred ang hinahabol niya? Anong nangyayari? Tigil! Bumalik ka at sabihin sa boss mo, ang Scarlet Corp ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung maglalakas loob kang gambalain sila muli, personal kong dudurugin ang Iron Blood Clan. Lumayas. Scarlett, hindi ba si Dave Quinn ang kumuha sa kanya para gumawa ng gulo? Bakit siya tumutulong sa atin? Ano man ang mangyari, nakaligtas tayo sa gulo na ito. Pero ang Iron Blood Clan, hindi kailanman palalampasin ito. Kailangan ko siyang mahanap at kunin ang kabilang bahagi ng impormasyon ng VID mula sa pendant. Nay? Scarlett, ang pendant na ito ay dating bahagi ng isang pares, ang kabilang kalahati. Ay nasa kamay ng orihinal na lead researcher ng VID, Lena York. Magkasama, ang 2 piraso ay nagtataglay ng lahat ng core technology ng VID. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng mga ito, maaaring ma-access ang kumpletong data ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay makapagliligtas ng milyon-milyong nagdurusa sa kanser
at makapag-aangat ng hindi mabilang na pamilya. Mula sa bingit ng pagkabangkarote, protektahan ito sa lahat ng paraan. Hindi ito dapat mahulog sa kamay ng mga mandaragit na iyon. Nay, Kailangan mong hanapin si Lena. At ang panda na yon, ipagpatuloy ang pananaliksik. Ma, huwag mo akong iwan. Scarlett, maging mabuti ka. Makinig ka sa akin. Si Lena ay hinabol dahil sa VID. Ilang taon na siyang nawawala, hindi alam ang kanyang kapalaran. Walang nakakaalam ng higit sa akin kung gaano kahirap ang landas na ito. Ngunit para sa mga nasa medisina, walang atrasan. Ang pagligtas ng buhay ay tungkulin ng isang doktor. Hindi ako nagsisisi sa pagpili ng landas na ito. Ang tanging taong nabigo ko ay ikaw at si Ruth. Kailangan mong protektahan siya. Ma? Ma, huwag, Ma. Maging mabuti ka. Ma. Ma. Ma, makakahanap ako ng pumatay sa iyo. Babawiin ko ang VID at tutuparin ang iyong huling hiling. Pareho ang iyong pendant sa akin. Nakuha ko ito mula sa aking nanay. Talaga? Nakuha ko rin ito mula sa aking nanay. Magkakilala pala tayo noon pa. Pero nagkawalang kilos tayo sa isa't isa. Sugar stick, nasaan ka? Miss Scarlett, sinira ng Iron Blood Clan ang bodega natin. Halos lahat ng ating mga hilaw na materyales ay wala na. Ano? Paano sila nakarating doon? Sinuri ko ang surveillance. Si Mr. Judd yon. Miss Scarlett, sinabi ni Dave Quinn na papapasukin mo siya. Tama na. Ang bodega ay isang restricted area. Pero pinapasok mo ang isang estranghero. Gary Judd, tinatanggal ka na sa trabaho. Si Fred ang papalit sa posisyon mo. Miss Scarlett, hindi sinasadya. Sinabi ni Dave na papakasalan mo siya, kaya naman. Maririnig mo mula sa legal team namin. Paano mo nagawa? Wala kang karapatan na tanggalin ako. Nag-alay ako ng mga dekada sa kumpanyang ito at umakyat ako sa posisyon ng Head of Security. At ngayon itong taong ito pumapasok lang at kinukuha ang trabaho ko. Iyon ay dahil magaling si Fred. Magpakumbaba ka. Umalis ka na. Bakit nandito ka pa? Scarlett Gould. Pagbantaan mo siya ulit at mawawala ang kamay mong iyon. Umalis ka! Brat ka, hintay ka lang. Isang araw, pipilitin kitang lumuhod sa harap ko. Mr. York, ito ba ang iyong munting kink fantasy na nagpapanggap na bodyguard ni Miss Gould? Ang galing na foreplay ito. Pero kailangan kong sabihin, si Miss Gould ay talagang maganda. Mr. York, kailan mo pakakasalan si Miss Gould? Mas mabuti kung imbitahan mo ako sa kasal. Umalis ka. Wala akong interes sa kanya. Nagpapanggap lang akong security para malito ang mga tao. Yung bagay na pinaimbestiga ko sa'yo, ano na ang nangyari? Mr. York, ang VID chip na nakatago sa iyong pendant ay may database. Nagtataglay ito ng maraming makabagong teknolohiya. Maraming partido ang nagmamasid sa pendant na iyon. Ang pagkawala ni Miss Gould noon marahil ay may kinalaman sa pendant. Gayon din, Mr. York, wala pa ring bakas ng babae na gusto mong hanapin ko. Patuloy kang maghanap. Sige, Miss York. Imbitasyon sa kasal, okay? Ikaw. Aalis na ako, Mr. York. Maglaan ka ng oras kasama ang maganda. Yung brat na iyon. Nagtataka ako kung nasaan si Crybaby ngayon at kumusta na siya. Kailangan ko siyang mahanap agad. Nakuha ko. Nasaan ang mga beer ko? Darating. Narito ang beer.
Ano pang hinihintay mo? Ibuhos mo na ang inumin. Huwag kang tumayo dyan na parang tanga. Pasensya na. Bilisin mo. Ginagawa ko na. Pasensya na talaga. Narinig ko sinagot-sagot mo si Gary. Ha, matapang ka para sa isang doorman. Akala mo ba talaga na si Fred ang bahala sa iyo? Alam mo ba kung ilang taon na si Gary dito? Tuturuan ka namin ng leksyon ngayon. Siguraduhin mong maalala mo kung sino ang tunay na boss ng Scarlet Corp. Fred, Kaya ikaw ang pretty boy na umakyat sa kama ni MS Gold at pinaalis si Mr. Judd, ha? Ilalagay kita sa iyong lugar ngayon. Tama na ang ingay. kunin siya. Mag-ingat, Fred. Sabihin mo sa akin, sino ang boss ng Scarlet Corp? Gary. Sabihin mo ulit. Si Fred. Ang boss ng Scarlet Corp ay ikaw, Fred. Mali. Talagang mali. Ang boss ng Scarlet Corp ay hindi si Gary ni ako, si Miss Gould. Ikaw. Narinig ko na tatlo kayo ay nagmaliit kay Max dahil nagbabantay siya sa pinto. Simula ngayon, si Max ay aking katulong. Ililipat siya sa internal surveillance. Samantala, kayong tatlo ang magbabantay sa pinto. Fred, ako? Magtatrabaho na ba ako sa loob? Oo naman. Bakit ikaw ang nagdedesisyon? Dahil ako ay ang pinuno ng seguridad. Hindi ka masaya? Halika, kunin mo ako. Tara, sabay nating kunin siya. Ang tanga. Fred! Ang galing. Max, maglabas ka ng abiso. Mula bukas, walang bantay na pwedeng maglaro ng baraha, manigarilyo, o uminom habang nasa duty. Sino mang lumabag sa patakaran ay parurusahan. Sige, Mr. York. Fred, baka hindi ako gaanong magaling, pero may magandang impormasyon ako. Pwede kang lumapit sa akin kung kailangan mo ng impormasyon. Magaling ka sa trabaho mo. Gagawin ko itong sulit para sa iyo. Kumusta? Fred, puntahan mo ako. Ngayon din. Sige, Miss Gould. Pupunta na ako. Fred, kilala mo ba si Victor? Hindi. Hindi mo kilala. Bakit niya pinagtrayuran si Dave nang makita ka? Baka dahil gwapo ako? Kalimutan na. Kung totoong kakilala mo ang ganyan kalakas, hindi ka magtatrabaho bilang bantay. Pero kahanga-hanga ang kakayahan mo. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa seguridad. Namin ni Ruth, 24/7. Lilipat ka sa Gould Manor ngayong gabi. Stephen Josh. Ano yun? Ayaw mo? Marami ang sasalo sa alok para maging bantay ng kapatid ko. Tsaka, pumirma ka ng kontrata. Tingnan mo. Section 30 pa doon. Sabi kailangan handa ka 24 na 22 para protektahan ang kapatid ko sa lahat ng oras. Hindi ito kontrata. Malinaw na ito ay isang kontratang alipin. May problema ba? Bakit bigla akong parang natamaan ng kidlat? Walang problema. Scarlett,
Anong ginagawa niyong dalawa? Oo, tama. Bakit ka nasa kusina? Akala ko hindi ka marunong magluto. Kaya naparito ako para tulungan ka. Marunong ka bang magluto? Mas magaling pa sa'yo. Pumunta ka muna sa sala. Tatawagin kita kapag handa na ang pagkain. Scarlett, bakit ang pula ng mukha mo? Hindi naman mainit ngayon. Wala ka namang lagnat, di ba? Ha? Wala? Natalsikan lang ako ng mainit na mantika. Tara na. Fred, ikaw ba ang nagluto ng lahat ng ito? Ang bango, ang galing mo. Subukan mo. Ang sarap, Scarlett. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap. Ihanda mo ang bibig mo. Ayos lang. Fred, ang galing mo talaga magluto. Ganyan ka ba palagi magluto para sa ibang babae? Ingat! Ingat, Ruth. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Iligtas si Ruth. Scarlett, tulungan mo ako. Huwag kang matakot. Gagawin kong ligtas siya. Pakawalan mo siya. Kung gusto mo siyang mabuhay, ibigay mo na agad ang gamit. Pakawalan mo si Ruth. Ibibigay ko ang gusto mo. Pero wag mo siyang saktan. Scarlett, huwag mo akong alalahanin. Hindi mo ito dapat ibigay sa kanya. Manahimik ka. Huminahon ka. Dahan-dahan lang. Kukunin ko ito. Pupunta na ako ngayon. Walang daya. Kung hindi, lalaslasin ko agad ang leeg niya. Sandali. Ano ba talaga ang hinahanap nila? Para sa ikabubuti mo, huwag masyadong magtanong. Teka, ano ba talaga ang hinahabol nila? Para sa sarili mo, huwag masyadong magtanong. Tigilan mo na yan. Bilisan mo at kunin mo. Pupunta na ako. Kukunin ko yan. Ngayon na. Ruth, huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag mong subukang saktan siya. Kung ginalaw mo siya, sisirain ko ang anumang hinahabol mo. Scarlett, Galing! Mga bounty hunter? Mga bounty hunters? galing siya sa Bounty Hunters? Scarlett, ano ang Bounty Hunters? Isa silang organisasyon ng mga assassin. Bawat miyembro ay isang top tier na manlalaban. Sinasabi mo na ang taong ito ay top tier. At si Fred ay talagang tinalo siya. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo rito? Ang bounty hunters ay hindi naglalantad ng kanilang mga kliyente. Hindi rin basta-basta kumukuha ng trabaho ang bounty hunters. Ano ba talaga ang habol nila? Huwag mong sabihing pera. Hindi sila kumukuha ng trabaho para sa pera lang. Ano ba talaga? Ang nasa iyo? Huwag kang makialam. Kahit na iligtas mo ang buhay namin, ito ay usapin namin. Tama iyan, Fred. Habang marami kang nalalaman, lalo kang malalagot dito. Nasangkot na ako sa gulo na ito mula nang pumasok ako sa Scarlet Corp. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, saka ako ay aalis na. Kung gayon ay ako'y kailangan ng umalis. Pinirmahan mo ang kontrata. Sisiraan mo ba ito? Ruth. Fred, hindi ko sinadyang itago ito sa iyo. Pero kapag nalaman mo na ang katotohanan, kasali ka na at hindi ka na makakaalis sa Scarlet Corp. Kalimutan mo na. Dapat kang umalis. Dahil nangako akong protektahan ka, hindi ko sisirain ang pangakong iyon. Kahit na maaaring kitang mapatay.
Sa tingin mo matatakot ako? Sino? Ba talaga? Kung sino ako ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay hindi kita sasaktan kailanman. Scarlett, sasabihin mo ba talaga sa kanya? Paano kung nandito siya para nakawin ito? Tulad ng iba, Pinagkakatiwalaan ko siya. Scarlett, Fred, naniniwala akong hindi mo sasaktan ng Scarlet Corp o ipagkanulo ako. Masasabi ko sa iyo kung ano ang hinahanap nila, ngunit kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Ano man ang mangyari, sa hinaharap, dapat mong protektahan si Ruth sa anumang halaga. Hinahabol nila ang pangunahing teknolohiya ng kumpanya natin. Ang teknolohiyang ito ay nakakaapekto sa milyon-milyong buhay. Ito ang V. Hinahabol nila ang core technology ng kumpanya natin. Ang teknolohiyang ito ay nakakaapekto sa milyon-milyong buhay. Ito ang V. Miss Gould, masamang balita! Lahat ng suppliers sa Justin ayaw makipagtulungan sa atin kahit may dagdag na bayad. Si Dave. Scarlett, nang walang pahintulot ng mga Queen, walang maglalakas loob na mag-supply sa iyo ng kahit anong raw materials. Kung hindi mo ma-deliver ang orders mo, babagsak ang cash flow ng kumpanya mo. Pero kung magpapakabait ka, pakasalan mo ako. Maging mabuting asawang masunurin at ibigay mo ang basurang si Fred sa Iron Blood Clan. Matutulungan kita sa suliraning ito. Ano sa tingin mo? Sa panaginip mo, Scarlett, huwag kang magpumilit! Itong si Scarlett naghahanap ng gulo. Maaga o huli, pipilitin ko siyang magmakaawa sa kama. Mr. Dave, huwag kang magalit. Mr. Sam, babalik na sa lalong madaling panahon. Kaya ni Mr. Sam, nadurugin ang isang tulad ni Fred nang walang kahirap-hirap. Sa oras na iyon, magagawa mo ang kahit anong gusto mo kay Scarlett. Tama. Ako mismo ang pipilay. Ang demonyong security guard na si Fred. Ma'am Gould, ano ang dapat nating gawin ngayon? narinig ko na ang may-ari ng The Red Chamber, si Sylvia Knox, ay kayang mangolekta ng iba't ibang uri ng resources sa pamamagitan ng black market. Maaari nating kontakin siya. Pero ang The Red Chamber ay sa pamamagitan lamang ng imbitasyon. Kung walang imbitasyon, hindi tayo makakapasok. Bukod pa rito, si Sylvia ay napaka-misteryoso. Siya ay pabago-bago at hindi mahulaan. Maaaring hindi niya tayo tulungan. Subukan natin kahit papaano. Sige, kokontakin ko siya. Scarlett. 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 Tumigil ka diyan. Scarlett, kamusta ka? Huwag mo akong takutin. Umalis ka. Kailangan kong gamutin ang kapatid mo. Maghintay ka sa labas. Fred, kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano, babalian ko ang iyong balat. Buksan ang pinto. Narinig mo ba ako? Ikaw na walang hiya. Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ako makapagsalita? Hindi. 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 Nanay. Nanay, huwag mo akong iwan. Nanay, hindi nanay. Nabigo ako sa iyo at kay Ruth. Dapat mong protektahan ang kapatid mo. Mabuhay kang mabuti. Nanay? 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 Huwag mo akong iwan mag-isa. Nanay? Miss Gould, pasensya na.
Pakiusap, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Sige, hindi kita iiwan mag-isa. Kailangan ko nang umalis. Magpahinga ka ng mabuti. Fred, ano ba ang iniisip mo? Scarlett, bakit ang pula ng mukha mo? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Kukuha ako ng doktor para sa iyo. Wala yan. Ayos lang ako. Kailangan ko lang magpahinga. Tatay, kailangan mong patayin na si Fred. Lahat dahil sa kanya. Kaya ayaw akong pakasalan ni Scarlett. Wala kang kwenta. Hindi mo man lang magawa ng tama. Hindi, tatay. Talagang matigas si Fred. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Ray. Oo, Mr. Sam. Talagang matigas si Fred. Narinig ko na napatumba pa niya. Isang bounty hunter. Gusto kong makita para sa sarili ko kung gaano katigas talaga ang na ito, Boris. Hanapin mo siya at patayin. Wag na. Usang loob akong pumunta. Aba, ang tapang mo naman. Ayaw ko sa mga lalaking nagsusuot ng braids at palda. Paano ito nangyari? Si Boris ay isang manlalaban ng Mortal Realm. Kaya ganito pala ang hitsura ng isang sumisikat na bituin. Ang totoo, Mr. York, napakahusay na po kayo sa murang edad. Talagang kahanga-hanga. Dahil naparito kayo, bakit hindi tayo umupo at mag-usap? Tatay! Tama na. Mr. York, tinatanggap namin ang talento mula sa buong mundo. Interesado ba kayong sumali sa amin? Kahit ano ang binabayad sa inyo ng Scarlet International, tatluhin namin ito. At alam kong may hinahanap kayo. Kontrolado namin ang pinaka-advanced na underground intelligence network. Ang aming mga mata ay nasa lahat ng dako rin. Kung sasali kayo sa amin, ginagarantiya ko na mahahanap namin ang taong hinahanap ninyo sa loob ng 3 araw. Ang mga terminong ito, ba ay interesado kayo? Hindi talaga. Nandito ako dahil pinangunahan ng anak ninyo ang mga tao na sirain ang mga hilaw na materyales sa bodega ng Scarlet International. Inaasahan ko ang buong kabayaran ayon sa halaga sa merkado. Gayun din, ihatid ang imbitasyong ito mula sa Red Chamber. Kay Miss Gould. Fred, sa tingin mo makikipag-ayos ka sa amin? Malaya kang tumanggi. Kung hindi ka natatakot sa Iron Blood Clan na mabura sa mapa. Ikaw, Dave, umalis ka sa daan. Mr. York, susundin namin ang lahat ng hiniling ninyo. Mabuti. Tatay, sobra naman ang ginawa ng lalaking iyon. Pababayaan na lang ninyo siyang umalis? Iyon ay isang imbitasyon mula sa Red Chamber. Ang batang iyon ay hindi ordinaryong tao. Hindi siya taong kayang nating masaktan. Papuntahin si Ray dala ang pera at ang imbitasyon sa Scarlet International bukas at humingi ng tawad ng personal. Isang security guard lang siya. Hindi naman siya isang malaking tao. Tumahimik ka. At tandaan, huwag mo na siyang galitin muli. Ang kanyang abot ay higit pa sa iyong maiisip. Scarlett, narito na naman ang Iron Blood Clan. Ano ang gusto mo ngayon? Huwag kang magtangka ng kahit ano. Ang nangyari dati ay kasalanan namin. Narito ang 100 milyon bilang kompensasyon, kasama ang imbitasyon sa Red Chamber. Mangyaring tanggapin mo ang mga ito. Scarlett, hindi sila naglalaro ng ibang panloloko, di ba? Hindi kami.
Mangyaring kailangan mong kunin ito. Kung hindi, hindi ko maipaliwanag ang aking sarili. Ito talaga ang imbitasyon ni Sylvia Knox. Bakit ibibigay ng Iron Blood Clan ng kusang loob? Hindi bababa sa nalulutas nito ang ating agarang krisis. Mr. York, pwede na ba kaming umalis? Maaari na kayong umalis. Ano ba talaga ang ginawa mo kagabi? Bakit lilipat ng panig ang Iron Blood Clan? Wala akong ginawa. Naglakad-lakad lang ako. Baka natakot sila pagkatapos kong bugbugin sila? Pero, ang halaga ng VID para sa kanila ay hindi maisip. Bakit nila ito basta-basta susuko? Tama na sa mga pero. Hindi ka ba pupunta sa Red Chamber para makita si Sylvia mamaya? Kahit may imbitasyon, baka hindi niya ako tulungan. Relax. Tutulungan ka niya. Paano ka naging sigurado? Sa mukha mong ganyan, sino ang tatanggi? Kaya, yun ba ang dahilan kung bakit ka nagstay sa Scarlet International? Hindi mo kailangan sagutin iyon. Pupunta kami sa Red Chamber. Ang taong hinahanap ko ay si Sugarstick. Bakit ako nagsisimulang magmalasakit sa... Fred, anong ginagawa mo? Bitawan mo na ngayon ang kapatid ko. Hindi naman. Hindi yan ang hitsura nito. Muntik na akong madulas? At nahuli ako ni Fred. Oh, sige. Pero Fred, hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Huwag kang mag-isip ng kung ano tungkol sa kapatid ko. May mahal na siya. Tara na. May mahal siya? Ayos ka lang? Ayos lang. Max, samahan mo sila. Babalik ako agad. See, Fred? Mag-ingat ka, Fred. GNG, Scarlett, GNG, Ruth, hindi po ligtas dito. Pumasok na po kayo. Max, kumuha ka pa ng mga tao para tulungan si Fred? Gagawin ko. Scarlett, muli tayong nagkita. Oy? Kumusta? Fred, bumalik ka. Ging, Gould. Kinuha siya. Ano? Fred, pagkaalis mo, dumating si Dave kasama ang mga tauhan niya. Diversion ito para mailayo ka. Iniligtas ko na si Miss Ruth. Ano ang gagawin natin ngayon? Manatili ka sa kumpanya. Hahabulin ko si Dave. Mag-isa ka lang? Dapat mong isama ang iba. Ang Iron Blood Clan ay maraming magagaling na manlalaban. Masyadong mapanganilang harapin silang mag-isa. Hindi ko kailangan ng backup. Huwag kang mag-alala. Dave, ano ito? Huwag kang lalapit. Scarlett, dating nobya kita. Ginagawa ko lang ang dapat gawin ng mag-asawa. Kung pakikinggan mo ako at pakakasalan mo ako, maari nating paunlarin ang VID ng magkasama. Makamit ang hindi masukat na yaman at tumayo sa pinakatuktok. Bakit mo ako laging tinatanggihan? Ang walang kwentang si Fred ay isa lang security guard. Ano ang espesyal sa kanya? Sulit ba nakalabanin ang Iron Blood Clan para sa kanya? Ang VID ay hindi kailanman ibibigay sa iyo. Ang aking pamilya ay gumugol ng mga henerasyon sa pagpapaunlad nito para makinabang ang sangkatauhan, hindi para magpasobra ng pera at habulin ng kita. Ang teknolohiyang ito ay hindi mapupunta sa isang tao na kasakiman at corrupt tulad mo. Para sa sangkatauhan, nakakatawa iyan. Lahat ng tao ay humahabol ng kita sa mundong ito. Kung walang pera, hindi ka makakausad. Noong nagkaproblema ang iyong kumpanya, iniligtas ka ba ng sangkatauhan? Noong namatay ang iyong mga magulang, nasaan ang sangkatauhan noon? Pera lang.
ang makakakuha sa iyo ng kahit anong gusto mo. Tigilan mo ang pagiging musmos. Ang pakikipagtulungan sa akin ay ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Sa iyong mga pangarap, hinding-hindi ako bababa sa iyong antas. Kaya mas gugustuhin mong magdusa kaysa makipagtulungan sa akin? Sige, hiniling mo ito. Halika rito. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Dave, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi ka hahayaan ni Fred na makatakas dito. Fred, akala mo darating siya para iligtas ka? Managinip ka. Pinalibutan ko ang lugar na ito ng mga mandirigma ng kaharian ng mga mortal. Kung papasok siya sa loob, sisiguraduhin kong mamatay siya ng walang bakas. Kaya magpakatino ka. Sa ganoong paraan, hindi ka masyadong maghihirap. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako, Dave. Bitawan mo. Dave! Nasaan si Dave? Ginawa ba? Niyang dalhin si Scarlett dito? Mr. York, wala si MS Gold dito. Mangyaring umalis. Si Fred yan. Fred, tulungan mo ako. Fred, tulungan mo ako. Kung ayaw mong mamatay, lumayo ka sa daan ko. Fred, nandito ka na. Paano ka nakapasok? Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Naglagay ako ng mga mandirigma sa lahat ng dako. Paano ka nakalampas sa kanila? Ikaw, ano ang ginagawa mo? Fred, ano bang ginagawa mo? Ikaw, huwag kang lalapit. Dahil hindi mo alam kung paano respetuhin ang mga babae, kukunin ko ang tanging bagay na ipinagmamalaki mo. Miss Gould, ipikit mo ang iyong mga mata. Tara na. Huwag kang umalis. Pinilit niya akong lunukin ang droga. Ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Miss Gould? Miss Gould, kumalma ka. Huwag kang magsalita. Halikan mo na lang ako. Hindi, Fred. Hindi mo to pwedeng gawin. May mahal na siya. Kontrolin mo ang sarili mo. Bakit ka tumigil? Hindi ba ako sapat na maganda? Maganda ka. Talagang maganda ka. Miss Gould, hindi ka malinaw mag-isip. Ilalabas ko ang mga lason sa katawan mo. Kayanin mo. Miss Gould? Miss Gould! Buong buhay ko ay namuhay akong dalisay, at ngayon ako'y. Si Miss Gould ay karaniwang napaka-refined. Hindi ko inaasahan na siya ay magiging ganun ka-wild kanina. Aray? Ikaw. Kami. Ano ang ginawa mo sa akin? Sandali. Linawin natin, Miss Gould. Ikaw ang gumawa nito sa akin. Hindi man lang kita mapigilan. Mapapatunayan iyon ng dash cam. Mr. Gould, kumalma ka. Huwag kang magsalita. Halikan mo lang ako.
Diyos ko, paano ko nagawa ang ganito? Makinig ka. Ituring mo ang gabing ito parang masamang panaginip. Ito ang iyong kabayaran. Magmaneho ka. Uuwi na tayo. Uy, hindi ka pinapayagang magsabi kahit kanino tungkol sa anumang nangyari ngayong gabi. Naintindihan mo? Scarlett, sa wakas nakabalik ka na. Bakit ang tagal mo? Pinag-alala mo ako ng husto nang wala kayong dalawang umuwi. Fred, bakit puno ng marka ang lieg mo? Sinong nang away sa iyo ng ganoon? Ang brutal nila. Fred, okay ka lang ba? Okay lang ako, sakit lang ng likod. Magiging maayos ako pagkatapos magpahinga. Okay siya. Matatag siya. Tara na. Huwag kang mag-alala sa akin. Umuwi ka na lang. Paano naman nagawa ni Fred ito kay Dave? Nais kong lumayo sa kanya. Ngunit ngayon, sinira niya ang pagkakataon ko na magkaroon ng apo. Kung hindi ko ito ipaghihiganti, paano ako? Makakaharap ang anak ko? Ray? Imbitahin ang Primordial Lord, RS, pabalik sa laro. Ayos ka lang ba? Bakit ka tumigil? Hindi ba ako sapat na maganda? Miss Gould? Bakit hindi ko maalis si Fred sa isip ko? Hindi. Nangako ako kay Mama. Papakasalan ko ang anak ni Miss York. Mahal, saan ka ba talaga? Kumusta? Miss Gould, bagsak ang stock ng kumpanya. Hinihingi ng lupon na ibigay mo ang pangunahing teknolohiya at bumaba sa posisyon. At saka, natuntun ko na ang kabilang kalahati ng pendant. Seryoso ka ba? Nasaan ito? Seryoso ka? Nasaan yon? Matapos mawala si Lena York, ang kanyang anak ay ipinadala sa isang bahay ampunan. Mamaya, siya ay kinupkop ng pinuno ng Veiled Order. Ang Primordial Lord, RS, ay anak ni Lena. Ang Primordial Lord? RS? Sugar Stick ICRS? Nakuha ko. Sabihin sa board. Ako na ang bahala. Bigyan mo ako ng isang araw. Bibigyan ko sila ng sagot na hindi nila tatanggihan. Ang Scarlet International ay itinayo ng aking mga magulang at ni Binibining York. Hindi ko ito ibibigay kanino man. Binibining Gould? Lalabas ka ng ganitong oras? Matapos ang lahat ngayong araw? Hindi ka ba pagod? Pupunta ako sa Red Chamber at tungkol sa naunang insidente, huwag mong sasabihin kanino man. Sige, wala akong sasabihin.
Ang Red Chamber, ha? Alam ko ang lugar na yon. Sasamahan kita. Alam mo yon? Ang Red Chamber ay para lamang sa mga miyembro. Kahit ako ay hindi makapasok. Paano mo yon nalaman? At isa lang ang imbitasyon. Paano ka papasok? May paraan ako. Sumunod ka lang sa akin. Binibining Gould? Bakit hindi ka gumagalaw? Gusto mo ba na buhatin kita papasok? Pwede mo akong iwan dito. Ako na lang ang papasok. Hindi ka pwedeng mag-park dito. Ginoo, bawal mag-park. Ilipat mo ang kotse. Talaga? Relax lang. Ang ibang tao hindi pwedeng mag-park dito, pero kaya ko. Siya ay magaling sa lahat. Maliban sa mahilig siyang magyabang. Ang Red Chamber ay hindi lugar na basta na lang papasukan ng kahit sino. Lumabas na tayo? Kumusta? Maligayang pagdating. Pasok na. Pumasok ka talaga ng ganun lang? Ito ang Red Chamber. Fred, sino ka ba talaga? Hindi ba ako dating security guard? Dati akong nagtatrabaho dito. Tara, pumasok na tayo. Mukhang may mga koneksyon ka. Mukhang may impluensya ako. Ang mga koneksyon ay dumarating na lang sa akin. Dito. Masaya akong makita ka ulit. Ganoon din sa iyo. Bibi, Nox, kumusta? Ako si Scarlett mula sa Scarlett International. Pumunta ako ngayong gabi upang makakuha ng isang batch ng mga hilaw na materyales. BB, Gould, ang Ginoo sa tabi mo ay napakagwapo. Ayaw kong makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Mas gusto kong kausapin siya. Bibi, Nox, isa lang siyang security guard ng aming kumpanya. Kung handa kang pakawalan siya at ibigay siya sa akin, ibibigay ko ang mga hilaw na materyales ng libre. Libre ito. Hindi ba sinabi mo naguwardiya lang siya? Anong problema? Hindi mo siya maaaring pakawalan? Kung siya man ay mananatili o aalis, nasa kanya iyon. Ano ang masasabi mo? Ginoong gwapo, payag ka bang manatili? P, Nox, mag-usap tayo sa iyong opisina. Maghintay ka sa labas. Babalik ako agad. Saan ang daan patungo sa opisina? Fred, hindi ka panipaniwala. Isang magandang mukha lang ang kailangan. Hindi ka man lang lumingon nang umalis ka. Oh talaga Fred, paulit-ulit kitang hiniling na tulungan ako at ayaw mo talagang kumilos. Ngayon ikaw na ang security guard niya? Maging tapat ka. Gusto mo ba si Scarlett? Tumutuloy lang ako sa ngayon. Tumutuloy? Sa ngayon? Pinilit mo akong tulungan siya at hindi iyon gaya mo. Hindi pa kita nakita na ganito kaasikaso sa kahit sinong babae dati, kahit ako. At mas matanda ako sa iyo. Teka, Sylvia, pabor lang ibigay mo sa kanya ang mga materyales. Ituring mong utang ko sa iyo. Kinakabahan ka na ba? Sinusubukan mong tulungan siya? Hindi mo kayang makita ang isang magandang babae na nahihirapan? At sinasabi mo pa rin wala kang gusto sa kanya? So, sabihin mo sa akin, kailan ang kasal? Dapat na akong mamili ng regalo. Huminahon ka. Huwag kang mag-imbento. Wala siyang ganoong nararamdaman para sa akin. Mula sa aking mga taon ng karanasan, masasabi kong siguradong gusto ka niya.
Hindi ka naniniwala? Magpusta tayo? Miss Gould, ang security guard mo ay kahanga-hanga. Bilang respeto sa kanya, hindi kita sisingilin sa mga materyales. Sa'yo na sila. Libre? Mr. Handsome God, bumisita ka ulit sa akin. Si. May tao, ihatid ang ating mga bisita. Daan dito. Ano ang pinag-usapan ninyo sa opisina? Wala. Usapang formal lang. Hoy, Miss Gould. Kaswal? At ibibigay niya ang isang bagay na nagkakahalaga ng 10-10 milyon ng libre? Hindi ko inaasahan yan. May talent ka. Pero ang Scarlet International ay hindi nagtatransaksyon sa pamamagitan ng pag-aasa sa itsura. Ipapawire ko ang pera bukas. At wag mo na siyang kontakin. Miss Gould, ikaw ba ay nagseselos? Miss Gould, ikaw ba nagseselos? Nagseselos? Nag-i-imagine ka lang. Ako ay nag-aalala para sa kaligtasan ng empleyado ko. Ang Red Chamber ay hindi simpleng lugar. Kung bibigyan ka niya ng ganito ngayon, mamaya hihingi siya ng mas malaki. Kalimutan mo na. Magmaneho ka at tumigil ka sa pagsasalita. Miss Gould, ikaw ba nagseselos? Hindi ako nagseselos kahit kaunti. Scarlett, hindi ka naaabalan yan. Scarlett, pakiusap. Dapat ay pakasalan mo si Sugarstick. Hindi mo pwedeng magkaroon ng damdamin para kay Fred. Tama? Miss Gould, dumating na ang lahat ng hilaw na materyales mula sa Red Chamber. Bumalik na ang presyo ng stock, at sa wakas ay tumahimik na ang board. Wala nang naghahanap ng gulo. Buti na lang sinuportahan tayo ng Red Chamber. Hindi naman natin makakalap ang daming materyales magdamag. Pero, Scarlett, kakaiba ang ginawa ng pamilya Queen. Bakit nila tinulungan tayong makakonekta sa Red Chamber? Dapat sinusuportahan nila ang pagbagsak natin para sila na ang pumalit. Wala akong ideya, pero hindi na kailangan pag-isipan. Siya nga pala, Linda. May balita ba sa kinaroroonan ni RS? Hinahanap mo si RS? Hinahanap mo ba si RS? Oo. Hindi mo ba ako tinanong dati kung ano talaga ang gusto ng Iron Blood Clan mula sa akin? Ang bagay na kanilang Miss Gould. Ito ang Iron Blood Clan. Bumalik na naman sila. Fred, sinira mo ang buong buhay ko. Ngayon, babayaran kita may interes. Depende iyon sa kung may kakayahan ka ba talaga. Fred, hindi ko ninais na maging kaaway mo. Pero sinugod mo ang lifeline ni Dave. Kaya huwag asahan ng awa. Laktawan na natin ang usapan. Parehong mga patakaran, gaya ng dati. Lumaban kayo sa akin sabay-sabay. Mapagmataas na bastos. Tama na ang yabang. Lalaban ka ba o hindi? Bata, alam mo ba kung sino ang kausap mo? Wala akong pakialam kung sino siya. Gagawin ba natin ito o hindi? Fred, aaminin ko na may kakayahan ka. Pero kung ihahambing sa Primordial Lord, wala ka. Ito ay si RS, ang Primordial Lord mismo. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mamalimos ka ng tawad ngayon. Kung hindi, walang matitira sa iyo para ilibing. Ang Primordial Lord. Ikaw? Ikaw ang Primordial Lord? Kung ikaw ang Primordial Lord, sino ako? Natatakot ka na ngayon, ha? Fred, ang Primordial Lord ay isang manlalaban ng terrestrial realm. Mayroon lamang isang katulad niya. Hindi natin dapat pilitin ito.
Ang pag-alam kung kailan dapat umatras ang paraan upang mabuhay. Wala siya. Ang Primordial Lord? Tama. Walang alam na bata. Paano ka nangangahas magsalita ng ganyan? Ngayon, ituturo ko sa iyo ang leksyon na hindi mo malilimutan. Fred, hindi pa huli ang lahat para lumuhod at magmakaawa. Isuli mo lahat ng kinuha mo sa akin at baka iligtas ko ang iyong miserableng buhay. Luhod ka. Ngayon! Dave, San, mo hinukay ang peking ito? Ers. Ibig sabihin ba nito siya si Sugar Stick? Miss Gould, bumalik ka! Hindi siya si RS. Hindi siya ang hinahanap mo. Fred, bitawan mo ako. Mahigit 10 taon ko na siyang hinahanap. Sugar Stick, ako ito. Naaalala mo ba ako? Anong tawag mo sa kanya? Sugar Stick, naaalala mo ba itong pendant? Yung ibinigay sa'yo ni Miss York? Vade, Hindi siya si RS. Ako siya. Itago mo na yung pendant. Ano ang sinabi mo? Fred, nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka talagang magpanggap na Primordial Lord? Ang Primordial Lord? Ikaw? Wala ka lang nagtatrabaho bilang security guard. Gusto mo bang mapatay? Fred, tumigil ka na sa kakulitan, okay? Si Victor Kane ay alagad ni RS at hindi naman kayo magkakilala. Paano ka naman magiging si RS? At si Sylvia ay nakatatandang kasamahan ni RS sa iisang sekta. Hindi ka man lang nagkasalubong sa kanya. Alam ko na gusto mo lang akong protektahan. Pero si Sugar Stick ay naloko ni Dave at ng iba. Kung alam niya kung sino talaga ako, tiyak nakakampi niya ako. Iyakin, hindi siya. Ikaw, Scarlett, halika rito. Hindi ligtas dyan. Hinahanap niya ang VID mo. Tingnan natin kung sino ang matapang na nagpanggap bilang master ko. Narito na ang alagad ni RS, Victor Kane. Fred, nandito na rin si Victor. Tingnan natin kung paano mo patuloy na nagpapanggap na ikaw ang Primordial Lord. Master ko. Tumayo ka. Guro ko. Tumayo ka. tinawag ka ba niya na guro niya? Talaga bang? Hindi, Scarlett. Fred, siya. Hay nako, si Fred ay talagang isang napakagaling na alamat. Ang kaibigan ko ay ang Primordial Lord RS. Diyos ko, hindi ako mangahas na magyabang ng ganyan. Fred, kahanga-hanga ka. Nagawa mo pang subulan si Victor. Sayang, wala itong kahulugan sa harap ng tunay na Primordial Lord. Mr. Quinn. Fred, mukhang tapos ka na. May nagpapanggap pa nga na ikaw ngayon? Miss Knox, Sylvia, si Fred ba talaga ay imposible? Guard lang siya. Paano naging posible iyon? Mr. Quinn, talaga bang nawawala ka na sa iyong katinuan dahil sa edad? Pinaloko ka ng isang peke nang ganito kasama? Yan talaga si Sylvia, mula sa Red Chamber. Hindi ako makapaniwala na nakakakita ako ng ganito karaming kilalang tao sa isang araw. Nanay, nagawa na ng anak mo. Hindi ito maaaring mangyari. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang mananakit sa iyo. Mag-ingat ka. Protektahan mo siya. Fred, siya ay isang manlalaban sa innate realm. Huwag mo siyang maliitin. ang kakayahan ni Fred ay talagang nakakatakot. Scarlett, ibigay mo ang pendant. Kung hindi mo gagawin, mapapahamak siya tulad ng iyong ina. Ang nanay ko. Sinasabi mong ang pagkamatay ng nanay ko ay pinlano mo. Sarili mo ang sisihin. Pareho kayong hindi marunong tumigil. Kung ibinigay niya ang pendant, hindi siya mamamatay. Scarlett, kung ayaw mong mamatay ang kapatid mo bago ka, ibigay mo na ngayon. Huwag mo akong pilitin. Dave, tigil. Huwag saktan si Ruth. Ibibigay ko sa iyo. Ilapag ang pendant. Sipain mo papunta rito.
Huwag gumalaw. Bilisan mo. Scarlett. Ruth, huwag matakot. Tapos na. Dave? Dave, Mr. Dave. anak ko. Fred, babayaran mo ang buhay ng anak ko. Ikaw ang nanggugulo na nagpadala ng mga tao sa aking ina. Noon, Kaya ikaw pala ang anak ni Lena. Perpekto. Ngayon, ipapadala kita sa impyerno para magkita kayong dalawa. Si Sam ay nakarating na sa mundong terestrial. Fred, Mr. Queen. Mr. Queen. Fred, gising. Mr. Queen. Fred, Anong ginagawa mo? Tulungan mo na siya. Fred, hindi kita kayang mawala. Pangako mo na protektahan mo ako sa loob ng 3 taon. Kaya bawat araw, bawat minuto, bawat segundo ay mahalaga. Gumising ka. Mr. York, hindi siya masasaktan ng maliit na trick na iyan. Kung kaya, hindi siya ang Primordial Lord. Ang batang ito ay nagpapanggap lang. Inuutusan kita na gumising ka na. ikaw. Sino ang nag-uutos sa akin ngayon? Ang iyakin o si Miss Gould? Oh wow, pinaglalaruan mo ako. Ibig mo bang sabihin kanina Aling bahagi? noong sinabi mong hindi mo ako mawawala? Hindi ka makakalayo sa akin. Pipirmahan mo ng panghabang buhay na kontrata sa akin. Poprotektahan mo ako sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang sugar stick ay masayang maglingkod kay Crybaby. Magpakailanman. Ilayo mo ang iyong mga mata. Ito ay hindi para sa mga menor de edad. Sa edad ko, pwedeng tatay na ako ng iba. Miss Gould, sa nakaraang taon, binuo mo ang gamot na VID, nagligtas ng hindi mabilang na mga pasyente ng cancer at mga pamilyang nasa binggit ng pagkabasag. Tinatawag ka ng mga tao na modernong himalang doktor. Mayroon ka bang anong gusto mong sabihin? Hindi ito nag-iisang tagumpay ko. Ito ay resulta ng Mr. York at ang aming buong koponan nagtutulungan. Tinawag namin ang press conference na ito upang ipahayag ang isang mahalagang bagay. Ang gamot na VID ay ibibigay. Libre habang buhay sa lahat ng pasyente ng cancer. Ang pagbuo ng VID ay simula pa lamang. Patuloy naming isusulong ang medikal na pananaliksik, haharapin ang pinakamahihirap na sakit, at tutuparin ang titulong Himalang Doktor. Miss Gould, ano ang iyong mga plano sa hinaharap? Magbabakasal? Kaya, Mr. York, papakasalan mo ba ako? Mr. York, ako ang magiging best man mo. Hindi, ako ang best man. Ako to. Kalimutan muna iyan. Iminumungkahi ko na maghalikan ang bagong kasal. Sang-ayon ako diyan. Halikan mo siya. Sina? Halikan mo siya.